Hello, what's up guys? Welcome back to my channel, Tapak on Food Travels. Today, I'm going to share with you guys kung ano yung mga na-impake ko sa araw ng pag-uwi ko sa Pilipinas, which is December. By the way, late na upload lang to, kaya lang I just want to share with you guys na yes, guys, marami tayong pinaghandaan dahil once a year lang ako umuwi ng Pilipinas. At mostly 2 years pa bago ako makauwi ng Pilipinas kasi minsan gusto kong tapusin muna yung kontrata ko bago ko uuwi o kaya magtra-travel muna ako sa ibang bansa kung may nakalaan na budget. And syempre sa culture nating mga Filipino, hindi natin maiiwasan ang pasalubong lalong-lalo na kapag galing ka ng ibang bansa. Yes, lahi po natin yung mga Pilipino na hindi matatanggal kasi yan na yung nakasanayan nila na ang alam nila kapag OFW, tumatain na ng pera, sabay ganun. Yes, yun yung tingin nila is marami kang pera. And by the way, itong pasalubong ko na to ay talagang pinag-ipunan ko to at pinaghandaan ko din kasi sabi ko nga kanina while ago, paulit-ulit na lang sinasabi ko na once a year or once lang ako uwi pagkatapos ng kontrata ko. At ayan nga yung pag-iimpake ko. Syempre, hindi may iwasan ang mga tsokolate, which is para sa mga bata. And syempre, damit ni mama, wallet, bags, pabango, at mga kung ano-ano pa. And wallet at the same time. And yun nga guys, sa pag-ipon ko nito, siguro 2 taon ko din naipon yung mga iba kasi bumibili lang ako kapag sale siya guys. Except the chocolate of course. Kasi may mga bilihan dito sa Singapore na mura naman yung chocolate. And medyo napadami din kasi syempre, number 1 na priority kong ibibigyan is yung family ko. And then kung may sobra-sobra man, then yung mga close friends or close relatives. Ako pala yung taong hindi mahilig magbigay ng pasalubong. I don't, what do you call this? I'm not used to it. Yun lang. Hindi talaga ako sanay. Kasi for me, importante yung time. Yun yung pinaka-importante sa akin. Time is gold para sa akin. Kung nagbigay ako ng time sa'yo, means isa ka sa importante sa buhay ko. Pero kung inaasahan mo na nagbibigay ako ng regalo dahil importante ka sa akin, hindi po ako yung ganong tao. I really give time kasi yung oras ko ay sobrang napaka-busy at saka sobrang daming ginagawa. Kung binigyan kita ng time, ibig sabihin you're being part of my life na gold ka sa akin. Yun. And then, pero hindi ko naman yun mawawala din guys sa mga iba na yung way nila for say thank you is magbigay ng mga regalo and etc. Which is iba tayo sa kanila. Okay? And yun nga, habang nag-impake ako, pinapakita ko yung mga pinamili kong mga pasalubong na kung ano-ano, mga kape and etc. And then wallet and shirt and etc. Ganun. Grabe. Ayan, yung impake ko pala is 30 kg yan. 30 kg yung bagahe ko. Kaya medyo madami tayong naiuwi ngayon. Actually, hindi na sana ako magdadala kasi nung last na uwi ko, grabe yung mga tsokolating binigay ko, kinalat-kalat lang nila sa bahay, hindi nila na-appreciate. That's why nung last na uwi ko, hindi talaga ako nagdala ni kahit anong pasalubong. Kaya this time, nag-request sila daw ng tsokolate. That's why I decided na magbigay ng tsokolate at kaya nagdala din ako ng mga pasalubong. And syempre number 1 na priority ko dyan, yung nanay ko. Siya yung priority kong binigyan ng bag, clothes, and syempre yung mga no sugar na mga sweets o yun. At yun guys, ay yung mga pabango naman sa mga kapatid ko, ganun, mga t-shirts, ayan. And yan guys, hindi ko naman yan binili ng biglaan. Actually, promotion at saka yung iba dyan nabili dun sa mga travel na pinuntahan ko guys. Kaya hindi ako gaanong nakagasto. Pero grabe guys, kapag uuwi ka ng Pilipinas, uuwi ka ng ating bansa, grabe, sa Pilipinas, grabe. Ang mahal na ng mga bilihin.
pati yung ticket natin pag umuwi ka, hindi basta-basta yung pag-uwi. Kaya yung mga advice ko lang sa mga may mga relatives na OFW, pag umuwi po sila ng Pilipinas, you must, you know, treasure it guys, kasi ticket pa lang, oras pa lang ng biyahe, nakakapagod na, at saka yung pasalubong nila kung meron man, be thankful. Yun lang yung masasabi ko. And then i-appreciate nila yung mga effort ng ginagawa ng mahal na sa buhay sa mga kapwa ko OFW, at saka sa mga OFW na kagaya ko. Mag-iwan ka sa sarili mo, huwag lang puros bigay ng bigay, kasi hindi natin alam kung kailan din tayo mawawalan. Hindi naman lagi na mayroon, di ba? At saka as long as may pang emergency tayo. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe, like, and share my videos.